Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung tatanungin po tayo ngayon, kung mamamatay tayo ngayon, palagay po ba natin na mapupunta tayo ng langit? Palagay ko marami sa atin ang magsasabi, Opo, Father. Sapagkat iniisip natin, marami naman tayong ginagawang mabuti. Nagdarasal naman tayo, nagsisimba naman tayo, tumutulong naman tayo kahit papaano. At katulad ng lagi nating sinasabi, wala naman akong inaargabyadong tao. Wala naman akong tinatapakan na tao. Kaya nga po, saktong-sakto sa atin ang ebanghelyo pong narinig natin. Lalo na sa mga nagsisimba, nagdarasal at pagpapakabuti rin naman. Dahil sinasabi sa ating ebanghelyong napakinggan na hindi sapat ang mga mabubuti nating ginagawa kung hindi naman ito produkto o resulta ng ating malalim na relasyon sa Diyos. Kulang ang mga ginagawa nating mabuti kung wala tayong relasyon sa Diyos na pinakamabuti. At ito ang nakita ni Kristo sa puso ng mayaman sa Ebanghelyo. Take note, nababasa ni Kristo ang laman ng puso ng tao. Kaya nga, totoong lahat ang sinasabi dito ng mayaman. Hindi siya katulad ng mga Pariseo na sinisilo, tinatrap lamang si Kristo. Kasi otherwise, babarahin siya ni Jesus. Ibubulgar siya ni Jesus. At yun ay hindi ginawa ni Jesus. Kaya, totoo yung mga sinasabi dito ng mayaman. Totoong naghahangad siya ng buhay na walang hanggan. At totoong gumagawa siya ng maraming kabutihan. At least, sinusunod niya yung mga kautusan concerning sa pagmamahal sa kapwa-tao. At least, concerning sa pagmamahal sa kapwa-tao. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung mga in-enumerate na mga kautusan ni Kristo, huwag kang makikiapid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung mga kautusan patungkol sa kapwa. Ito yung mga ginagawa ng mayaman. Pero pansinin po ninyo, para kay Jesus, kulang. Dahil ang kautusan ay meron pang isang pisngi. Hindi lang para sa tao, kundi para sa Diyos. At ito ang mas mahalaga. Kaya nga, sa 10 kautusan, una yung 3 para sa Diyos. Kaya nga nang sinamarize ni Jesus ang 10 kautusan, inuna pa rin niya ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Kasi ito pinakapundasyon ng pagmamahal sa kapwa. Kung mamahalin lang natin ang ating kapwa, kung gagawa lang na tayo ng mabuti para sa ating kapwa, nang hindi ito magmumula at mag-uugat sa pagmamahal natin sa Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng iyan. Dapat pagmamahal muna
sa Diyos. Ito ang pinakabatayan, ito ang pinakapundasyon, ito ang pinakasandigan. Diyan nagkulang ang mayaman. Ngayon, pwede nating isipin, si Lord naman, konti lang naman yung kulang eh. Kung tutuusin, ilan ba yung mga kautusan patungkol sa Diyos? 3 lang naman. The rest, para na sa tao, 7. Ano ba naman yung 3 sa 7? Di ba Lord, pwedeng okay na yan? At tulad ng kapag may kulang tayo sa binabayad natin, yung kulang ko minsan konti lang. Tawad na yan, okay na yan. Sige na, sasabihin nung nagbebenta sa atin. Kasi konti lang yung kulang natin. Hindi ba pwedeng i-apply yun, Lord? 3 kautusan lang naman, kontra sa 7. Okay na yung 7. Tawad na yung 3. Di ba? Pero hindi kasi ganun eh. Kasi mas mahalaga talaga yung 3 kaysa doon sa 7. Yung 7 utos, kung nagagawa natin ito, salamat sa Diyos. Pero ito ay dapat na maging expression lamang ng buong puso nating pagmamahal sa Diyos. Malaki ang ating magiging pagkukulang kung hindi natin susundin ang pinakaunang mga kautusan. Kaya, ito yung na-expose ni Jesus dun sa mayaman. Mahal niya ang kapwa-tao niya, pero hindi niya talaga mahal na mahal ang Diyos. Tayo po ba, mahal ba talaga natin ang Diyos? Siyempre, pwede natin sabing oo. At hindi naman din tayo magsisinungaling pag sinabi nating oo. Pero gaano? Mahal ba natin siya ng buong buo? Buong puso, buong pag-iisip, buong lakas? Ang isa sa magandang pang-testing dyan ay yung ginawang pang-testing ni Kristo dun sa mayaman. Ipagbili mo lahat ng meron ka at ang pinagbilan, ibigay mo lahat sa mahihirap. Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong. For the strength to do more. Sa iba sa atin, pwedeng maging literal ito. Kaya ba natin gawin ito? O kaya, sa iba po pwedeng ang pamilya mo, ang karir mo, ang ministeryo ko, ang boses ko. Kaya ba nating mawala ang lahat ng ito nang hindi natin sisisihin ang Diyos? Ang kalusugan natin, ang buhay natin. Kaya ba nating mawala ang lahat ng ito nang magpupuri at magpapasalamat pa rin tayo sa Diyos? Baka kapag dumating na ang sakit sa atin, magtampo na tayo sa Diyos, magalit na tayo sa Kanya, questionin natin siya. So that will reveal, mas mahal natin ang kalusugan natin kaysa sa Kanya. Sa iba po, pwedeng ito ay pag-give up ng yabang natin, ng bisyo mo, ng masamang pag-uugali, ng galit sa puso, na tama namang ayaw natin. Pero kapag lagi nang nandyan, ang tagal na nung galit sa puso mo, ginagawa mo na rin parang kayamanan niyan. Pupwedeng yan ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Pagbili mo, alisin mo yan, para ako ang maghari sa puso mo. Kung tayo simba-simba, simba ng simba, dasal ng dasal, pero may galit pa rin sa puso natin, ano yun? Napakaliwanag ng utos ng Panginoon. Huwag tayo magtatanim ng galit. Huwag nating pabayaang magkasala tayo dahil sa ating galit. At yun na nga, ang sabi ni San Mateo, pagkarinig ito ng mayaman, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. And this is one of the saddest verses in the Bible. Isa ito sa pinakamalungkot.
na bersikulo sa Biblia. Akalain mong abot kamay na niya yung buhay na walang hanggan. Nandiyan na, kausap na niya si Jesus. At ibibigay din naman sa kanya. Pinakawalan niya. Umalis na lang siya basta-basta. In fact, he could have told Jesus, Lord, habang nakaluhod siya, magpatira pa siya, Lord, sobra kong mahal yung yamang ko. Hindi ko kaya sa ngayon, pero pwede ba hintayin mo ko? O kaya, Lord, nababasa mo ang laman ng puso ko. Alam mo na sobrang mahalaga sa akin ang yaman ko, pero ayaw ko nito. Tulungan mo ko na ikaw ang paghariin ko sa puso ko. Pwede yun eh. Pwede yun eh. Na at that moment, maging honest siya sa Panginoon, Lord, mahal na mahal ko yung kayamanan ko. Pero ikaw ang mas gusto kong mahalin. Tulungan mo ko. Pwede yun eh. Pwede yun. Pero basta umalis lang siya, na para bang sinasabi niya sa Panginoon, never. Hindi ko kaya. Kaya, nakapakalungkot ng ending nito. At pwede rin mangyari sa atin ito, ha? Na maging malungkot ang ending ng buhay natin. Kasi all the while, akala natin mapupunta tayo ng langit. All the while, sa kutob natin, mapupunta tayo ng langit. Kasi gumagawa naman tayo ng mabuti. Ang hindi natin naisip, baka ang mas minamahal na natin ay ang iba, maging ang ating sarili. Kahit ang bagay na mabuti ay po pwedeng maging masama. Kung uunahin natin ang bagay na mabuting ito, ministeryo ko, pamilya natin, paggawa ng mabuti, kung ito ang uunahin natin at maisasakripisyo natin, ang tunay na mabuti na walang iba kundi ang Panginoon natin, po pwedeng maging kaagaw ng tunay na mabuti ang mabuti. At pag nagkaganon, hindi na makatutulong yung mabuti. So maglagay tayo ng prioridad. Una ang Diyos, dapat sa lahat. Para hindi maging ang ending ay sad. Kasi akala natin mapupunta tayo ng langit. Akala natin pwede na yung hindi natin mahalin ng Diyos ng lubusan. Pero pagharap natin sa Kanya, sabihin sa atin, kulang na kulang. Na mismo yung pinakamahalaga, hindi mo ko minahal talaga. Akala mo lang, pero mas mahal mo yung sarili mo. Mas mahal mo yung pamilya mo. Mas mahal mo ang buhay mo. Mas mahal mo ang karir mo. E sana mga kapatid, pag-isipan natin ito, ha? Let's do some soul searching. Itanong natin sa ating sarili, ano ba ang pinakamahalaga sa akin? Sino ba ang pinakamahalaga sa atin? At kung hindi ang Panginoon ang sagot dito, saka natin i-follow up yung isang tanong, kaya ko bang mawala ito? Nang hindi ako magtatampo sa Diyos. Kaya ko bang mawala ito? Nang ang Diyos pa rin ang mamahalin, pupurihin at pasasalamatan ko. Hindi po kasi tayo mapupunta ng langit dahil lamang sa paggawa natin ng mabuti. Mapupunta na tayo ng langit kung ang Diyos na napakabuti at gumawa na sa atin ng napakabuti at gagawa pa rin sa atin ng mga mabubuti, ang siyang mamahalin natin totally, fully. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misang ito. Amen.